So class, so ngayon ang gagawin natin, since we are very late na sa ating mga discussions, pag-iisahin na lang natin yung project tsaka examinations. So, last time, I've sent these sets of codes sa GC natin. So, ito lang yung gagamitin natin codes all over the subjects, no? The Visual Basic.net. And sabi ko sa inyo yung first meet natin is we are using SQL Server. So, medyo iba lang siya sa access, but sa paggamit, lalo na sa apps na ginagamit for database. And meron lang inibang konti sa mga codes niya. Hindi naman ganong mahaba. Like yung MS MySQL connection, ganun lang siya. Okay. So ngayon, tatry natin try muna natin yung connections between SQL Server. So, syempre, kailangan nyo munang mag-download ng SAMP. So, saan ba kayo makaka-download ng SAMP? So, madali lang naman. Free ano naman to eh. Free software siya na nakakukuha lang din sa Google. Mali, Google pala. Okay. So, lagay nyo lang SAMP. Yung iba naman, pagka mas gamay nyo yung gumamit ng WAMP, okay lang din naman. Pareho lang din naman siya. Pero mas complex kasi as maraming na-modify into SAMP. Pwede nyo click yung download. Tapos pili na lang kayo dyan. Siguro, ang ginagamit ko dito is yung ito, yung nasa mid lang. Ito kasi beta pa lang yan. So, ito yung ginagamit ko. So, meron na kasi ako na-download. Kaya hindi na ako mag-download. Ito siya. 8.2.8.2.25. Tama ba? 8.2.12 pala. Ito, yung pinakaluma. Ito kasi beta pa lang. Actually, kahit saan naman dyan, pwede nyo gamitin. Yun. So, mababa lang siya, 149 MB. So, kapag na-install nyo na, or na-download nyo na, pwede nyo na siyang install. And then, ganitong itsura niya kapag na-install nyo na siya. So, may mga control, stop ko lang. So, may mga control panels yan. So, kailangan nyo lang dyan is yung Apache tsaka yung SQL. Okay. So, click nyo tong Apache as SQL. Okay. Sometimes, hindi gumagana yung Apache, no? Ganitong itsura niya pag hindi siya gumagana. Config ko lang. Kasi minodify ko na siya yan kasi nga I was using two servers. Ang default nito is 80. 80. Hanapin nyo lang yan. So, yun. Tatlo lang ata to. Hindi ako nagkakamali, tatlo lang. Check natin. Kailangan mabilis lang yung mata. Ayan. So, and then, save lang natin. Okay. Pag in-start nyo siya, ayan hindi siya nag-i-start. Ayan. Sa akin kasi, gumagamit din ako ng WAMP. Ayan na, WAMP server. Kaya, hindi siya gumagana doon sa um, default niyang configuration. So, ang ginawa ko, nireconfigure ko yung httpd.conf. So, ginawa ko lang 80 para lang hindi sila mag-conflict ng port. Yan, 8080 para hindi ko madaling makalimutan. Tatlo lang yan. So, 8080. Close nyo lang din, then save. Yan, pag start nyo, pwede na siya yan. So, baka maano nyo kasi, baka maging ganun din yung sa inyo. Gumagamit kayo ng dalawang server. So, yan. Kailangan mag-green yung pareho. Pag ganyan, okay na siya yan. Pwede nyo nang dalawin yung admin. So, localhost lang tayo. Kahit naka-off yung internet nyo, pwede. So, sa default niyan, wala talaga itong 8080. Yan lang. Kaya lang, since gumagamit ako ng different IP address, nilagyan ko siya ng 8080. Yung kinonfigure ko kanina. Pero pag hindi nyo yung kinonfigure, okay lang kahit di na. Localhost / php my admin. Pero since sa akin, gumamit ako ng 8080. May colon ako 8080. Yan, ito na. So, gumawa ako dito ng database. Yan, kagaya ng ginawa natin last time. Pero sige, gawa tayo ng bago. Siguro, DB na lang. DB. Meron na pala. BSI. Tapos, create lang. Tapos, gawa tayong table. Siguro isa lang. User na lang. Table user. Siguro 4 columns ba? Pero 3 columns muna. Madali lang naman mag-add nito eh.
Pag for example, nagkamali kayo dun sa columns, mamaya tuturo natin. So, first name, middle name, last name lang muna tayo para mabilis. Varchar ang gagamitin ko kasi it's variable characters. Length ko siguro, mas 100. Wala naman sigurong letters na pangalan na mas mahigit sa 100, no? Dahil null value, huwag na yung auto-increment, then save lang natin. So, for example, nagkulang kayo ah, ng fields dun sa table nyo. Click nyo lang to. Tapos, edit ba yun? Check natin yung edit. Ay, hindi edit. Sa database pala. Then, huwag drop. Kasi pag drop, ano yan eh. Delete. Try natin tong browse. Hindi. Open yun eh. Hindi. Structure. Yun. Structure. Ayun na, pwede kayong mag-create ulit pa ng mag-create ulit ng another columns. Pero tayo hindi na muna. Okay na yan. Pag naka-create kayo ng database, tapos naka-create na kayo ng table, okay na lang muna yan. Then punta na tayo may nagawa na pala sa Visual Basic. Ngayon ang gagawin natin ay pagko-connect natin sila. Minimize lang natin. Ito, code ko niya lang. Okay, mag-create tayo ng new project. Visual Basic. Pero pangalan nyo na lang, bahala na kayo. Okay, wait lang natin. Okay. So before kayo mag-start dito sa paggawa ng program sa Visual Basic, lalo na kapag gumagamit kayo ng MySQL server, check nyo muna yung preferences nyo, yung resources, references. Yan. So walang SQL diyan, no? Walang data.sql. So pag walang data.sql, ganito yung tsura na. Open ko lang yung last time na ginawa ko. So dapat meron kayong ganito sa reference. Ayun na, may SQL.data. Yan. Yung 5 yan. No? Okay. Paano natin yan makukuha? So, dun sa binigay ko sa inyong code, merong website dun sa taas ito. Yan, SQL connector yan. So, walang naka-default na naka-install sa mga computer natin. Pero pag meron na sa resources, pwede nyo naman na. Ang gagawin dun, download nyo lang yan. Yan. Ang ginagamit ko dito is yung 6.9.9. 6.9.9. Yan. Matagal na. Medyo matagal na kasi yung version ng ginagamit kong Visual Studio is 2022. Pero gumagana pa naman yan hanggang 2025, no? Kaya ito na lang din yung gamitin nyo. 6.9.9. Then, download nyo lang. Yan. Click ano yan. Ganyan siya. Then, nilagay ko ba yung address? Ayun, nilagay ko rin yung address. Nilagay ko ng address. Ano yan? Then, pag nag-download nyo na, tagal. Yan. So, pag na-download nyo, syempre, install nyo yan. So, meron na kasi ako nyan, kaya di ko na siya install. So, pag ilalagay nyo siya dito sa inyong references, pwede lang kayong mag-add. Yan. Tapos, meron na ako dito. Pero pag wala pa, pwede nyo i-click yung browse. Yan. So, pag sa browse, nilagay ko rin dun yung path niya ito. Yung address to references. Yan. Hanapin nyo lang yan. Then, paste nyo siya dito. Yan na yun. Highlight nyo lang lahat and then add. Okay. Yan. So, mapapansin nyo, magkakaroon yan ng 5 MySQL dito. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Pag ganyan, pwede na kayo mag-start with the SQL codes. So, first, syempre, kailangan natin ng connector. Parang ganun lang dito sa Visual Basic 6. Double-click lang ito para punta sa backcode niya. Yan. So, kukopyahin nyo lang ito. Yung imports, itong imports, sa pinakataas siya ilalagay yan. Pinakataas. Ito dito. Before ng public class. Yan. So, pag wala kayong MySQL, mag-green siya yan eh. Yan. Try natin burahin ulit ha.
remove. Then, check natin yung code. Ayan o, magi-green siya. Pag ganyan, ibig sabihin, wala pa kayong SQL injector. Okay? Madali lang naman malaman pag wala kayong nalagay. Browse lang natin. Or magde-debug yung ano nyo, yung system nyo. Pag nalagay nyo na, yun, wala, nandiyan na. Tapos, kailangan din natin ng mga declarations. Yung declarations, shortcut ko na lang doon sa pangalan niya. Kunwari, tignan nyo dito. DBCon, ibig sabihin database connector, DBA, database adapter, DBCMD, database command, tsaka DBDS, database set. Fail lang natin yan. So, wala naman na kayong sasauluhin. Dito yan after ng public. So, make sure lang na mga walang mga lines yan. Ay, may mga red lines, green lines, ganun. Okay. So, kasi may doon nag-i-start yung error natin. Eh. Next. Punta na tayo dun sa SQL connection string. Ito yun, no? Ito naman, wala na kayong babaguhin dito kasi default na yan. Ayun, pakita ko sa inyo. Yung server 127.0.0.1, default yan ng localhost. Yan. Kaya hindi nyo na kailangan baguhin. Then yung port 3306, okay lang. Yan lang din talaga yan. And then yung database, ay wala. Yung database nyo, anong pangalan ng database nyo? Anong pangalan ng database natin? DBBSIT. DBBSIT. Tama ba? DBBSIT. Tapos yung username, yung ID, root yon, then password, wala. So, yan, default yan. Ito lang palang babaguhin nyo yung database. Then, try nyo i-run. Baka hindi gumagana. Yun, so may nag-error yung SQL data. Sabi niya? Yung framework natin. Yan, buti na lang nakikita natin yung mga ganyang error. So, pagdating doon sa framework, ito, 3.5. Ano ba ang compatible? Check natin doon sa isa. Hindi ko sure kung anong framework yung ginagamit natin. 4.5. Yan. So, yung 4.5, mga na mostly nasa Windows 10 na yata to. Hindi ako nagkakamali. 4.5. Bago na kasi yun. 4.5. 3.5 parang Windows 7 pa lang ata yan. Ayan, okay na siya. Nagra-run na. So, yun yung mga common errors natin, no? Para at least nakikita natin kung ano yung mga mistakes. Ayan. Ngayon ang gagawin natin, since meron na tayong connection, ibig sabihin nakakonect na tayo sa database natin. Ayan, nakakonect na tayo. Ang gagawin natin, maglalagay naman tayo ng laman or inserting. So, pagsasabay-sabayin ko na yung code, no? So, kaya madali lang naman yan. So, ngayon gagawa tayo dun sa system natin ng first name, middle name, tsaka last name. Pero depende sa inyo kung ano yung lalagay nyo. Palitan ko lang ito ng font. Ito yung font lang dito lang sa gilid. Lahat lang pwede nyo baguhin sa UI niya. Nandito lang siya sa font. Lumaki. Actually, may mga templates din to. Kaya lang siya doon na tayong late para pag-iralan yun. Tapos, input. Label. Hindi text box. So, ito ay papangalanan ko lang siyang txt.fn. First name yan, ibig sabihin. Parang hindi ako malito mamaya. Actually, itong label, wala namang kinalaman talaga. Ginagamit lang siya para for UI. Siyempre, para alam natin na ito last name to, ito middle name to, ito la first name. txtmn. txtln. Okay, tandaan nyo lang yung mga pangalan niya, no? txtfn, txtmn, txtln. Then, gawa tayo ng button. Or yung iba, ginagamit menu strip. Alam niyo yung menu strip, yung nilalagay sa taas. Yung may file, ganun. File, tapos save.
Yan. Pwede nyo kasing lagyan ng shortcut yan, kaya maganda rin siyang, ano yung, yan ang shortcut. Pwedeng Control S. Yan. Kaya maganda rin na may menu strip. Yan, Control S. Pag niran natin siya yan, picture niya. Yan, Control S. Di ba? So, yung iba button. Kailan kasi pag button, parang medyo makalat siya, di ba? Pagka maglagay tayo button, add, edit, save, update, delete dito. Medyo makalat siya. Kaya, yun. Gumagamit din ako ng menu strip. So, dyan sa save, gagawin nyo lang dyan, hanapin nyo lang yung save dito. Ay nga, yung reload pala, nakalimutan natin. Reload, kailangan natin yung reload. Dun sa, dito. Kaya gamit tayo ng private sub, reload. TBL ba yung pangalan ko? TBL user. Then, i-call na lang natin siya dito. Parang ganun din yan. Parang nilagay mo lang din ito dito. Lang, kasi madalas natin itong gagamitin mamaya. Kaya, nag-private sub reload ako. Try muna natin. Baka hindi mag-reload. Yun, nag-reload na yun. Paano mo malalaman pag nag-reload? Pwede kang mag-message box dito. dvd.tables, pangalan ng table, table user, dot rows. Ang ginagawa niya lang to, bilangin yung laman ng dot rows.count. Binibilang niya lang yung laman ng table user. Siyempre, walang laman yun ngayon. Yan, 0. So, gumagana. Ibig sabihin, gumagana, nagbibilang siya. Disable line muna natin. Okay, sa save naman muna tayo. Save. Hanapin mo lang yung save. Yan. Pero meron tayong modify dito. Tanggalin nyo na lang ito, yung parameters. Kasi dito natin siya i-code mismo sa syntax niya. Okay? Insert into TBL, pangalan ng table mo, user. So, ano yung field name number 1 mo? First name, tapos comma. First name muna. Tapos dito, sa values, gamit ka ng single quote, double quote, ampersand, single quote, double quote, single quote. Ayan, open, close nyo yan. Then, pwede ka maglagay dito ng, like, try lang natin muna. Diyan. Tapos dito, pwede ka mag-message. Data is, yan, pwede ganun. Okay. So, try natin. Save lang. Okay, data is saved. Try natin kung pumasok siya sa SQL natin. Click natin ulit. Yun, meron ng isa. Okay, kita niyo yun? Pumasok siya dyan, no? Okay. So, ito ngayon ang gagawin natin dito sa try natin nung mas marami. Comma lang yun. Comma. Kailangan pa natin i-bracket. Hindi ko sure eh. Comma lang din to. Single quote, double quote, ampersand, double quote, single quote. Yun lang, single quote, double quote, ampersand, double quote, single quote. Siyempre, ano yung text yan, kaya nakalagay siya sa double quotation mark. Hindi ko sure kung ganito pa rin ang itsura. O kailangan ko siyang i-bracket. Yun, mag-save naman. Sabi hindi na kailangan i-bracket. Yun, okay na siya. So, ang gagawin natin, hindi siya sa fixed, parang ang ginawa natin ito fixed value eh. May warning. Ayan. Fixed value, ibig sabihin, lagi nag-save yun dyan na aling marpa. So, ang gagawin natin, dapat yung sinisave natin, dapat galing siya dito sa text box. Ano yun, no? So, syempre dito, tanggalin natin yung dyan. Anong pangalan ng text box natin kanina? txtfn text. Anong pangalan ng middle name?
txtmn.txt. Nasa lalabas naman pala. Meron siyang mga ln.txt. So, bakit hindi siya naka-open, close, ay naka-enclose sa quotation mark? What yung kanina, naka-enclose. So, kasi ang mangyayari, kapag naka-enclose sa quotation mark, ang masasave dyan, yung mismong word na txtfn.txt. While, kapag wala naman siyang quotation mark, ang value na kukunin natin, kung ano yung nilagay nating value doon sa text box. Try natin. 1 E Vega de la Cruz. Wala. Save natin. Kaya Control S. Pwede sa keyboard. Control S. Diba? Data is save. Hindi nyo nakita kinlik yung keyboard. Pero kinlik ko ng Control S yun. Okay, try natin siya. Kung nandun na ba siya. Yun. Ano siya, di ba? Ganun lang. Ganun lang naman ang saving. So ngayon, iisipin mo, ano bang kailangan mangyari kapag ka nag-save tayo? Di ba dapat mag-clear to? Dapat mag-clear yan eh. Yung mga scenario na ganun. Pwede mong i-code dito sa after ng message box txtfn that is equal to null. Parang ganito sa ano, pareho lang din to sa Visual Basic 6. txt last name is that text is equal to null. Yan. So, try natin nga. Mari, YOLO. Uh, okay, data is saved. Mag-clear. Then, tignan natin sa database. Yun. Okay. So, meron na tayong 4 datas dyan. So, ganun lang. Dali lang siya, di ba? Okay, next. Sunod natin yung, ano bang gusto nyo yung sunod? Yung delete ba? O yung find? Kasi yung delete may, ano siya eh. Find muna, no? Find muna. Find muna ang gawin natin. Kasi yung find, kapatid na yung delete tsaka update eh. Yung find natin yung reload yun. So, search, pwedeng search dito. Ito pala, may search na dito. Pen lang natin. So, pwede tayo magdagdag dito ng menu strip na find. Tapos, lagyan na natin ng shortcut. Shortcut. Control F. Para maganda. Tandaan nyo, dim A as string input box at search. Select asterisk from TBL. Ano yung pangalan ng table ko? User. Where first name siguro ang ano natin o last name ba ang gusto nyong i-search. Pwede ring user, first name. Yung first name ito yun First name na lang siguro. Like, ano yung sinerch natin? Single quote, double quote, ampersand. A lang. Ito yun Burahin na natin to. Para mas maiksi yung code natin. Nirekta ko na yung A dito. Yan. Try natin. Hindi. Walang display. Display muna natin sa text box. First name, the text is equal to abds. Kulang ko lang yung code. That tables tbl user that rows 0 kasi kung ano yung una niyang that item first name. Kung ano yung una niya, ito kaya 0 to kasi kung ano yung una niyang na-search. Tapos ano yung field name. So baliktad naman, pabalik. txt middle name, txt last name. So ito ay middle name, last name. Try natin.
Wala pa tayong update ha, searching pa lang tayo. So, for example, find ko yung YOLO. Okay. So, wala siyang na-search. Nag-debug. Maling spelling. Middle name. Yung spelling na nilagay ko. Middle name. Ano naman? Ano sabi? Hindi ko nakita yung debug. Ulitin natin. Sabi ng debug. Conversion to deep. Wala daw ano. DBA. Ito kulang to. Kulang pala. Kulang pala yung mga pinagbibigay natin. Kulang ito. Kulang yung mga pinagbibigay nating code yan. Dito niya lang siya malalaman. Kaya pala, null sabi niya. Yun. Yun na siya. So, syempre, kailangan naka-disable yung first name natin yan kasi yun yung parang ano natin, primary key. Kumbaga sa student, yan yung student number natin. So, i-disable natin yung ano, txt fn dot disable, dot enable is equal to false. Para hindi siya makagagalaw. Kasi yun yung primary key natin eh. Kunwari, yun, para hindi siya magalaw. May babalik din natin pag nag-update na. Okay, punta na tayo sa update. Kano yung kapatid niya. Lagyan natin ng shortcut. Control U. Ano bang update? Control U. Okay, so kulang to. Ayun, ganito. Okay, update na. Ito, mahaba-haba. Parang ano lang siya. Parang save lang din. Yan ang update na. Galing na lang din natin to. Okay. Update TBL. Fields. Anong fields natin? Siyempre, ang i-update lang natin dyan yung middle name. Saka yung middle name is equal to single quote, double quote, ampersand, ampersand. Mapapansin nyo kapag naggaling ako sa text box, lagi ako may ganito. Kapag kinukuha ko yung value ng text box. Tapos comma. Kasi galing text box yan. Update table set. Title name. Last name is equal to txt last name.x. Where siyempre, first name is equal to single quote, double quote, ampersand, ampersand. Dalang yan sa txt. Yan kasi yung primary ko. Kaya yun yung naka-where. Bakit nag-debug? Yung ampersand daw. Bakit yung ampersand? Ayun, hindi ko lang nalagay yung that text. Okay. So, after nyo mag-update, sige pre, balik mo na sa enable ito. Tapos, i-clear mo rin siya. Pwede ko na lang para mabilis. Tagal na yung record ko. Try natin. Find tayo. Sige, ulit. Okay. Tapos, pre, palitan ko yung ano niya. Mga ano pala. Strip pala. And update. Nag-debug. Nag-debug ba? Yun. Wala. Oo. dbsit.tbl wala daw yun. Kasi nga ang pangalan ng table natin is
TBL user. Yun. Ito na lang mag-debug. Basahin nyo maigi yung error code. Update. Yun. O, nag-update na kaya yun? Ay, hindi ko na bago. Hindi na bago. Natin. Find. Tingnan yung number 1. Doon, nagka-number 1 siya. So, ibig sabihin yung first name natin, hindi natin siya pwedeng i-update kasi nga, yan yung primary key natin. Kaya minsan gumagamit sila ng number 1, 2, 3, ganyan. So, nasimulan na kasi natin na hindi na nalagyan. So, yun lang yung update. So, yung delete, ganun lang din yan. Kapatid siya ng find yan. Diretsoy na natin para may sarang Okay, meron naman kayong kodigo. Okay. TBL. TBL user where first name is equal to exe first name.text. Tandaan nyo kapag lagi tayong kumukuha ng data dun sa text box natin, lagi kang gumamit ng single quote, double quote. No? Tatanggalin na natin to. Kasi yan, pampalito lang yun. Tapos, piprehin mo lang ito. Yung i-enable mo siya, tapos clear mo yung text. Try nga natin. Find muna. Diba? Tapos delete. Okay, tignan natin kung na-delete. Dapat mawawala ito. Yun, na-delete. Ha? Try natin yung Juan. Delete. Yun, na-delete din. So, yun lang. Yun lang gumawa ng insert, update, delete sa Visual Studio. So, ngayon pag-aralan nyo maigi yung code na yun kasi nga by Monday, siguro magagawa tayo ng user accounts. So, may login din. Paano ba yun? So, tignan natin kung kaya nyo na siyang i-execute. So, dito na lang muna.